Ma'am, panghuling topic na lang natin, ma'am. Merong inilabas na teaser ang broadcaster na si Anthony Taberna patungkol sa kanyang exclusive interview dito kay First Lady Lisa Marcos. At mga nabanggit doon ni First Lady Lisa ay always kind to her. Ibig sabihin, ito yung pinatutungkalan niya dito si VP Sara. Bad shot yan sa akin. Tatawa talaga ako dito. Bad shot na yan sa akin. Kumbaga, disapprove na yan sa akin. Sabi pa niya, my husband will do everything to protect you. Kailangan ba ng protection ba? Or, hindi ko lang alam. You run together, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, you will laugh. Pumunta ka. Ito yata yung sa rally ng mga ginawa namin dyan sa Liwasan. And, sabi niya, pang-5, kinumpara pa kay Leni Robredo. Even Leni never did that. Ano ang nakikita mo? Though, hindi pa natin nakikita yung buong konteksto talaga kasi wala din pa nirelease yata yung buong interview. Pero, dito sa, ma'am, teaser na ito, ma'am, anong nakikita mo? Alam mo, Admar, hindi ko alam kung saan patungo itong teaser na to eh. Unang-una, very rare ang isang first lady na magsasalita. She will insert herself into the frame, in the national discussion. Kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin pusa. Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko. Kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, 'di ba? Oo, masakit. But that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the vice president who was elected? And then sinabi niya, the president has been helping you. Again, ang tanong ko, seriously, pwede niya mapatigil lahat no? Tigil yan. Itigil yung confidential fund, itigil yung pagbanat dito, itigil yan. Pwedeng itigil Ba't inalaw nila si speaker? Tapos sinabi niya yung isa pa doon na yung unit team. Wala na akong unit team, kaya sumira sa unit team. At sa lahat, yung renefer mo kay Leni Robredo, hindi ko maintindihan bakit. Is this prelude to 2025? That the Liberal Party will team up with this administration? Isang dali lang, nagkita tayo ng 2022, di ba sinusukan nila si BBM? So ngayon, magkasama na sila. So ang tanong ko doon, Madam First Lady, naalala nyo nung nagpadala ng video si Vice President sa UN? Vice President Leni, ha? Leni, Vice President Leni. Hindi ba binastos niya ang buong Pilipinas? Ano yung ginawa ni Presidente, ni Vice President? Pumunta lamang siya dahil ang pinag-uusapan freedom of expression na yun yung rinarali ng SMNI at kay Pastor, doon siya Oo. So nandun siya. Pag nandun ka sa isang bagay na pinaniniwalaan mo at tinitindigan mo, masama ka? Hindi ka para sa administrasyon? Hindi ba dapat para sa taong bayan tayo? Para sa taong bayan, wag po niyong kalimutan. Ang mandato ng asawa niyo at ang mandato ni VP Sara ay para sa taong bayan. Hindi ko maintindihan kahit na anong gawin kung pabali-baliktad sa pag-iisip, ba't nagsalita ngayon? Para saan yung pananalitang yan? At bakit teaser? Why would you allow yourself to be used through a shorts na hindi alam ng taong bayan ano ba talaga ang pinagka-interview? Ano ba yung tinanong? 'Di ba? So, sa tingin ko, kasi this models the issue hindi na talaga yan makikipagsundo kasi may declaration na na bad shot yan sa akin. For the First Lady to say that,
Alam mo, wala tayong First Lady nung panahon ni President Noynoy Aquino. Wala tayong First Lady nung panahon ni PRRD. Diba? Nung nagkaroon tayo ng First Lady, naaayos ang mga bagay-bagay. Merong mga advokasya. Pero seriously, to get involved in politics, is this really the role of a First Lady? So ang tanong ko, bakit kailangan gawin yan? Parang pinasabi mo na sa buong taong bayan, hindi na kami magkakasundo. Ito na yon, this is it. Yan ba ay may blessing ng presidente? Diba? So nakakalungkot dahil pwede namang hindi siya magpa-interview ng ganon. At pwedeng hindi i-splice ang interview na ganon. Kaya nga ang lahat nagsasabi, hintayin muna natin kung ano talaga yung sinabi. Ang balita ko hindi pa kaagad mailalabas yon. So bakit linabas? Bakit? In this day on an age of instant gratification and the sharing sa social media, bakit mo gustong ilabas yan ngayon? Mamalu, doon sa tanong mo kung may approval ba yan? May sa pagsang-ayon ba si presidente niyan? Hindi ba siyang presidente? Ay, ako'y naniniwala pa rin ang presidente ay si BBM. Okay. Diba? Kasi meron kasi ako nababasa na parang siya na yung presidente. And take note. Well, exactly. When you allow that thing to happen, and I mean, it was released early morning today. Early morning. Parang So all of us were shocked. Parang pinatotohanan lang niya na siya ay presidente. Yes. So, nakakalungkot kasi lahat yung haka-haka, abay ngayon talagang may pinal na. Ako na nag-render judgment kay BP. Nakakalungkot. Pero baka nakalimutan ni First Lady na mas malaki po ang nakuhang boto ni VP Sara. And at the same time, yung mga lugar na kulelat sila sa mahabang panahon. Ikaw yata yung nagsabi niyan, ma'am. Sa matagal na panahon, kulelat kayo dyan every time na tumatakbo kayo. Yes, nananalo kayo ng pagkasenador. Pero yung mga lugar na yan, si VP Sara namamayagpag dyan, nadamay lang kayo. Pero itong pangatlo, ma'am, talaga ako na-struck. Will do everything. My husband will do everything to protect you. Parang, di ba, hindi yan nangyari, kaya nga nagkakaroon na ng ganito eh. Alam mo, hindi ako magugulat kung ituloy nila ang impeachment with that kind of a warning. Hindi ako magugulat na they will throw everything. Sabi ko nga, natapon na ang kitchen sink at lahat. Ngayon, ito buong building na kay BP. Anong ginawa ni BP sa pagkakamali?